Amen. Nagpipili sa tanan. Ina mo katapad ina nalipay ko dako kay balik ka. Lipay udah ko, balik ka man. Praise the Lord. O tanang na adri musyagit o I am blessed. I am blessed. Amen. I-bless ang po ni Lord to wala ibalik, no? Pero lamang ta. Amen. Lamang ta karon sa panalangin sa Ginoo nga iyang ihatag kanako. Amen. Overtake. Okay, praise the Lord. O karong gabi una ako ang share sa inyo is ako nga privilege nga makatungtong na diari no maka-share ta sa word ni Lord. Amen? So, are you ready? Amen. Praise the Lord. Ingon pa dyan sa to ang ikata kanina ganina na katong sa praise nga. I praise up and number do dili auto pilar ta maihapra ta karon but dili na siya pasihan. Amen? Magamay managhan, I will praise the Lord. Amen? Hallelujah. Karon igsuon 1 hour and 30 minutes lang maning okay, so excited na ba ang tanan? Although ako po excited na po ko ani nga. Although nag-study ko ani, but even sa ko ang kinabuhi, excited po ko ani. Okay? So, this time, ako ang ipakita sa iyo is, ang akong tema is, all things are possible with God. Amen. Amen? Kung ngayon God, all things are possible with God, wala yung imposible sa Ginoo. Ang tanan yun, mahimo sa Diyos. Amen? So, si Joshua, atong sa nagbitan ang story ni Joshua, isa may nakailan ni Joshua. Makita ang life ni Joshua, tapos sa Joshua, chapter 1. Si Joshua, isa ka popular nga, ikaduha, second command, who takes over and leads the Israelites into the promised land. But before nila na-conquer ang promised land, na sila'y mga naagian nga lubak-lubak. But after sa kamatayon ni Moses, si Joshua ang nag-take over. Right? Si Joshua ang nag-take over. While si Joshua, isa din siya ka-greatest military leaders for leading the 7-year conquest to the promised land. Imagine, 7 years siya nag-lead no sa mga katawhan, sa mga Israelites, patulong sa promised land. Okay? But his role, kanang iyang agianan, ilang agianan wasn't easy. Dili basta-basta, dili sayon. And his faith was tested. Ang pagtuo po ni Joshua, kitistingan po sulod sa 7 ka tuig. Amen? Despite sa nadaan na agian ni Joshua, kung unsa man na road, kay ingon man nila, his road wasn't easy. And his faith was tested. Dili day basta-basta ang iyang naagian, siguro nakaagi siya luba, siguro ni agi siya o kanang taas kaayo nga bukid nga iyang lutason. Literal, dili na siya literal kung dili daghang mga pagsulay sa ato ang Christian life, daghang mga pagsulay nga ato ang naagian. Even before that before makangkes ang promised land nagsaad sa Ginoo sa tuwa. Amen? So Joshua, usa na siya katao, showed living faith toward God. Ipakita niya kung unsa siya kamatinud-anon sa iyang pananampalataya, Tagalog pa, and he gained victory against odds, overwhelming odds sa mga pagsulay. So nahimong nagmadaugon si Joshua sa 7 years na nakangkes nila ang promised land. Walay hunong, padayon, no? Grabe, 7 years, kapuya na oy, pwede mga pagsulay, left and right, siguro kita, dito after 7 years, kung sana months pala, wala na. Naglaroy-laroy na, wala na, hindi na kakangkes sa promised land sa Ginoo. So nakita na to dili
Joshua demonstrated or gipakita ni Joshua ang unsa nga klase ng faith nga of faith we need also na kailangan usab nato no mabatunan overcome the challenge and difficulties we face today. Kinsa may walay nag atubang karon og mga walay pagka kinahanglan diri. So kitang tanan, amen? Naagi tay mga challenges, mga difficulties nga ato ang kanang atong nasinapit karon. So makita na sa kinabuhi ni Joshua, story sa gamay Joshua. Joshua courageously, pasabot, he prayed, lead the children of Israel out of the wilderness and into the promised land. Si Joshua maisugod nga nag-lead sa katawhan sa Israel into the from wilderness into the promised land. Nagmaisugod si Joshua. Siguro kung dili ka magmaisugod, pila na akong edad karon nagmaisugod gapon ta to face the circumstances sa mga difficulties. Wala dili ta mahunong, dili ta mo kanang dili ta magluya-luya, amen? Kay maalkansi ka kung ikaw manuy puslan man nga imuhang gisugdan ang imuhang paglakaw nila sa Ginoo, imo na lang yung tapuson, amen? Nga hangtod sa pagbalik sa Ginoo at dili nga makaplagan pataniya nga buhi or kung buhaon na ta sa Ginoo, at least importante nga nagpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. No matter or circumstances nga ato ang maagian, padayon lang. Amen? Amen. Pareha ni Joshua. Isa siya ka example, no? Sa diha si Joshua, pinsan pa man dali, sa Tagalog pa, magtapang na lubukso. Nilukso si Joshua sa tubig. Then, nagmarcha siya, then shout siya, nimshagit siya, nimdaya siya sa Ginoo, kay kasayod siya, nga bisan ang Ginoo, bisan naglakaw, bisan ang Ginoo, iyang ipatunga, makaya sa Ginoo na tungaon ang dagat sa Moises nga tayo. Amen? So, walay kahanok si Joshua, na muambang sa tubig, mumarcha siya sa padulong sa laut, kinasayod siya ng iyang Diyos, tabangan siya sa Ginoo. Amen? Nakita ni Joshua katungkay nga si Moses nagipika sa Ginoo moupod strong, brave, courageously nga gihimo ni Joshua na iyang gilatas nga mga circumstances, mga pagsulay nga iyang nalatas bago nakangkas niya ang promised land. Igsuon, kinakabalo mo si Joshua kung tayo nga ang Ginoo nga sa Ginoo na all things are possible with God. Dili easy, dili basta-basta ang naagian ni Joshua sa panahon nga ilang gilatas ang promised land nga padulong. Walay lingi-lingi, walay hapit-hapit. Kaya kung lingi-lingi hapit-hapit ka, dira ka mapandoy pa si madala ka sa pikas. So, mo na ang gibuhat ni Joshua. So, karon at this time, akong timanan igsuon that God wants you to remember when life gets rough. Atong hinumduman nga, ang Ginoo, gusto sa Ginoo nga, atong hinumduman sa panahon nga atong kinabuhi na ato sa mga pagsulay. Amen? Una, God is faithful to His promise. Ang Diyos faithful sa iyahang mga saad. Amen? Remember, when life gets rough, remember that God is faithful to His promise. Amen. He is listening. Naminaw ang Diyos di ay. Because every day God thinks of you. Naminaw ang Diyos. He is listening sa tuwang mga niliyupo diha sa tuwang mga prayer. Amen. Ingon pa diha sa Psalm 68 verse 19, dalaygon ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpasan sa ako mga palas anunon o nagluwas kanato. Amen. Gipasan din sa Ginoo ang ato mga gipampasan
Kung unsa man ang gipas-an nimo karon nga perting bugata, gipas-an na daya sa Ginoo. Amen, amen. Wala na nimo nakita. For this time, atong makitaan, atong pagitaon, ng atong gipas-an, ng mga problema, mga circumstances, mga pagkinahanglan, mga difficulties, gipas-an na dahil sa Ginoo. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa kinabuhi ni Joshua, Joshua's life is that God is faithful to His promise. Bisan pa man si Abraham, amen? God is faithful sa mga descendants. No, we are the descendants of Abraham. Bisan under ni Joshua, God is faithful. Wala judip niya. God brought the people into the land that He promised to give them. Amen. Gihatag yun sa Ginoo ang gi-promise ni Lord ni Joshua. Amen? Praise the Lord. Mauna ang pinakadakong mission sa Ginoo nga kita dahil unta God started with Moses sa panahon nga gisundan sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph nga bringing the Israelites out of Egypt. Unsa man ang mga Egypt? Represent na sa slavery. Represent na sa kalisod, kawanon. Di ba makita na ito kung kingkoy kanang mga story ni Moses, di ba nakita na ito ang mga katawhan sa Ehipto na kung giunsa sila pag-slave, amen? Giunsa sila kulang ang ilang mga pagkaon. Gusto sa Ginoo nga, gisugdan sa Ginoo sa kinabuhi ni Moses that God started with Moses bringing Israel out of Egypt. Kaya gusto ni Lord na matagamtaman, masinati kung unsa ang promise land na iyang giandam. Amen. Amen? Praise the Lord. Mauna ang mission sa Ginoo, nagdadun na sa Ginoo sa iyang saad to those who believe in Him. Amen. Katulad nito ko sa Ginoo mo, ay mayang dalon sa iyang saad. Pero katong wala nito, babay. No? Praise the Lord. Again, we believe Jesus brings to those who believe in Him. Like Moses, Jesus delivered us from bondage. No, gi-deliver ta sa Ginoo from bondage. Kung sa mga tula bondage, kaniadto gipahikawas ta sa Ginoo. Slavery to sin. And like Joshua, Jesus will bring us into the eternal promised land. Muna gibuhat ni Lord ka Moses o ka Joshua. And the second one is, be strong and of good courage. Amen. Be strong and of good courage. Ingon dira, He is making you stronger day by day. Himuon ta sa Ginoo o kusgan. Amen. Ingon pa dira, because every hour God looks on you. Tuo ba mo nga Ginoo nagatanaw ka nato sa every hour? Amen. Naliman ka every hour nagatanaw ang Ginoo sa imoha. Ingon pa sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, lig-uno niya kamo og panalipdan aron dili kamo mahilabtan ni Satanas. Grabe, specify yung pangalan dili ni Satanas, no? Ingon sa 2 Thessalonians, no, lig-unon o panalipdan ta sa Ginoo. Dili lang kay tagaan, dili lang kay himuon yung stronger sa mga pagsulay, but himuon ta niya good courage, but panalipdan pagita sa Ginoo, dili pagita mahilabtan sa kaawan. Thank you, Lord. Amen. In Joshua chapter 1 verse 6, chapter 7 to 9 to 18, makita nato dira is pwede na pwede i-flash with ang verse. In the book of Joshua, chapter 1, verse 6, 7 to 9 to 18, 9 and 18, ginaingon dira, be strong and of good courage. Amen. Amen? God inspired the life of Joshua. Tungod, adunay kaisog. O labaw sa tanan, pagtuo ni Joshua na mulid, to lead Israel to meet the enemy face to face. Amen? Adunay kaisog si Joshua na musugat sa mga pagsulay. Then, trusting God to give them the victory. Isa na siya, duha lang gigulitan ni Joshua.
courage, o pag-og faith. Ngano nakalampos sila, ngano nakadaog sila sa gubat. Ngano nakadaog sila, ngano nakangkes nila ang the promise na gubat nga mga pagsulay, ngano ilang nakangkes. Kay tungod adunay courage o faith na pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Joshua and Caleb, si Joshua na conquest niya ang promised land. It's because Joshua focused their minds on the power of God to fulfill His promise. Amen. Si Joshua gi-focus niya ang yang nauna diha sa Ginoo. Kaya nakabalo siya na ang Ginoo ra gyud ang mutabang sa ilaha. Amen. Amen. Mauro pud nang atong buhaton. O sa man ang mga pagsulay, dili ta mulingi sa wala, dili ta mulingi sa tuo, focus na sa Ginoo. Kaya siya ra gyud ang tagbo sa tanan. Amen? Amen. Praise the Lord. And ikatulo, lima na siya, galita ng mga man. Ikatulo is trust in God's word. Amen. Tuhuan na to ang pulong sa Ginoo. Amen? Ang pulong sa Ginoo naadra tanan. Naadra ang mga saad sa Ginoo, naadra ang mga saad sa iyahang mga pulong busa ato ang trust in God's word. Atong saligan. Amen? Naapay tayo magduha-duha, tinuod yung pulong sa Ginoo. No? Sa ilalagay pa sa Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you. Kanindot ang verse, di ba? Adunay saad ang Ginoo kanato. Wala lang gihawag ang Dios sa tuwa is trust in God's word. Because He wants you to trust Him sa pamaagi nga imong diha sa Joshua chapter 1 verse 8 says, keep the book of the law always on your lips. Sabot. Then, meditate on it day and night. Amen. Meditate isa, meditate diyan, no? Ang meditate day and night sa pulong sa Ginoo, sa Ginoo. And then you will be prosperous and successful. Amen. Moro mo tayo ng sekreto na mahimo tang successful, mahimo pa gyud tang magmauswagon, meditate day and night ang pulong sa Ginoo. Amen. Moro mo tayo na ang pamaagi. Then trusted God, studying God's word. Ang pag-study mo sa word ni Lord is pareho na sa nag-mining ka ba? Kaya galing mo na nagkubkub bulawan. Mura ka nangita o bulawan ba? Ikaw mo sa pulo sa Ginoo, nagkik mo bulawan, di ba? Na tumakita. Sama na nga, if we make a little effort, kanang wala kayo effort, basta pulo sa Ginoo, man lang, mura lang po na kanang mura lang kita nagpakanan, mura nagkanan na tao kanang gold niya, tapos kailangan na nato, tapos makita na ito, magamay kayong kita. Kanang magamay, kayo pulbos lang na gold, pero wala lang effort ko, wala ana. Kung gamay lang imo ang katso, kung sabi mo makuha na, di ba gamay lang po na gold? Nya man, gamay po mura siya dust lang na gold nga imo makuha. So, when you study God's word, make an effort to really dig. Sama siya ni Pastor, dig and dug. Kung mag-dig, kalungkot pag nato ang pulong sa Ginoo, and the more na reward will be gained for our effort. Amen. The more na makita nato nga, the more yung kita mo atong idig, atong panawan ang pulong sa Ginoo, dako din nga gold ang atong makita. Amen. Amen. Di na to sa yaman ang words sa Ginoo. We are so blessed kay country country nga bawal sa ilaha ang Biblia. Magtago-tago pa sila. Ang uban, sigon galing nila ang Biblia para iputang sa basa para lumot kay kung dakpon sila or unsaon pa sila kung makita nila nga nagbibig ka Biblia. So, we are so blessed kay kita malimba, wala na tayo Bible. Kinalaman sa cellphone, high-tech na kayo ta. Salig na tayo projector. Pero, ang giingon sa Ginoo is trust in God's word. Atong saligan ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Remember,
He has a better plan for you. Amen, amen. Na ay plano o maayo ang Diyos ako ang tanan. Amen? Every minute, because every minute, God cares for you. Minutes, hour, God cares for you. Ganahan ka na, di ka ganahan nga ang Diyos. Nagkatanaw pa si mo, nagka-cares ko din si mo every minute, every hour, every single day. Then, through the Word of God, He will answer your questions. Daghang mga pangutana nga imuhang left and right yung pangutana, pero naa ang tubag sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Then, because, every second, He loves you. Amen. Kung naiplano si Lord, kay tungod na igugma siya sa tuwa. Amen? Makita na to sa Matthew chapter 7, verse 7. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Diningon pa niya sa Jeremiah chapter 31, verse 3. Gigugma ikaw mawalay katapusan. Amen. No, gigugma ta sa Ginoo na walay katapusan. Yung sa Matthew chapter 7, verse 7. Ask, pangayon sa Ginoo, and it will be given to you. Seek, and you will find. Sama ko na mangita ta, makakaplag mangita ka. Amen? Mas labaw nang makita na ito ang presensya sa Ginoo, kaplago na ito ang presensya sa Ginoo, makita niyo na ito. Amen? Nato sa Ginoo. Amen? And the third one is, for them, God gives us victory over the problems we face. So now, God gives us victory over the problems we face. Tagaan din tagkadaang, madaugon ta. Amen? Tagaan ta, o kadaugan na mo face sa problems nga ato ang giatubang, nga mga problema nga ato ang giatubang karon. Amen? Pagalo kung kitang-tanan natin, ipangalit sa Ginoo, kitang-tanan natin mga problema ang ginatubang karon. Nagkalaylain lang. Left and right, back and front, batigaan ka sa Ginoo o paglako. Amen? Yun pa dira. In example, God gave us victory over the problems we face. Katong sa panahon, katong ganit ang Jericho, na-recorded sa Bible, recorded in Joshua chapter 6, verse 1 to 27, makatabos to help us understand how God wants to give us victory over the problems that we face. While most of us have heard about Jericho, kita na nakadumugan sa Jericho. Jericho is kuan siya ang wall. Wall na siya nga dili ka basta-basta nga maka adto sa dito sa behind sa sulod sa Jericho kung dili mo nabuktagon ang Jericho. So sa tuwang Christian naatay mga Jericho nga ato ang atubang karon. Jericho nga mga pagsulay. Jericho nga kailangan nato bungkagon. Bungkagon nato para ta makalusot. Para ta maka adto sa unahan. Kaya bisan ka na pati, dili ka makalusot diyan kung dili mo na bungkagon. Ano ni God? Dili ka makagawas kung dili mo na abrihan ang puntahan. So sa karon, Jericho represent depression, loneliness, addiction, defeat, and despair. Jericho stands for all those things that we can get victory. Dili ta mahimong magmadakugon kung naapay Jericho sa ato ang kinabuhi. Amen? Jericho siguro depressed ka. Dula na dito kabantay na depressed na dito. Nga loneliness, addiction. Kana nga butang na nag-stand sa Jericho sa imong kinabuhi, kinahanglan bukabo nato na. Amen? Mga tao-tabang sa Ginoo nga may overcome nato ang Jericho wall sa ato ang kinabuhi. These are the things
we hide in our lives. Yun na, nagdala Jericho, no? Pleto kay Jericho ba? Nagdala ang fears, anxieties. But God knows there is only one solution. Nakabalo ang Ginoo nga naa mga solusyon. Amen. Led them into battle against it. Ato ang suklan. Atong suklan ang Jericho nga naa sa to kinabuhi. Gusto na to bungkagon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Amen. Amen. He wants you to know that you're never alone. Gusto sa Ginoo nga wala ka naging usara. Gusto sa Ginoo nga dili gusto sa Dios na suluhon lang nimo ang problema. Suluhon lang nimo mabito lang uban na. Suluhon lang dili makaya. Makadungog na lang ta sa baliktad ang makamatay. Kay tungod dili wala kaya. Gusto sa Ginoo dili suluhon ang ato problema. Kung dili ako ihatag sa Ginoo. Kaya Ginoo na imong ka, the battle is not yours. Amen. Ginoo, the battle is mine. Ang ipakipog mo, dili mo ako, dili ako pa. Amen. Amen? Muna na ang alamang sa tuwa mga igsuon. Na pagwan sa naata ang Jesus, nakabaluta sa akong pag-handle sa problema. Kaya kabaluta ang atong duulan ang Ginoo. Amen. Dili atong kauban, dili atong kaila, kundi ang Ginoo. Amen? Amen. Okay. Pagbungkag sa Jericho, the fall of the walls of Jericho is a reminder sa tuwa sa Ginoo is na to fulfill what He has promises. Kaya kung ato ning malatasan, kung ato ning malatasan ang mga problema sa tuang kinabuhi, dili lang kay ikaw ang magmadugod. Kauban nato ang Ginoo nga mahimadugod. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay, and the last one is stay focused on God. Amen. May utang focus niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kung imong isugdan karon nga nangalagad ka sa Ginoo, ay tulugda. Sayang na itong mga panahon nga pinakakatuig sa pagpangalagad sa Ginoo, undang ra ka tungkol sa pagsulay. Normal mo kayo ay pa nila lamas na sa kinabuhi ang pagsulay. Di atong prituhon, atong lukag. Amen. Ato ang gisahon para kauno na nato ato ang problema. Kung dili mayo pagkaluto, ilabay. Ano lang na lamas sa kinabuhi ang problema. So nga nagmadaogon si Joshua, nalakantes nila ang promised land. Kaya stay focused si Joshua sa Ginoo. Wala. Sa diha, when the Israelites prepared na mo cross na ang Israelites, na ay instruction, they were instructed to watch for the Ark of the Covenant and follow it. Na instruction na kinahanglan, watch. Pag sa di mo kag-watch, tanawon ginagin mo. Ayaw yung tanaw is, kung miingon gani, pag ingon ni Joshua, kilid din ka. Pag ingon na po ni Joshua, right, muray ka, kung left na po, tutok na dyan ka sa Ark of Covenant. Ayaw yung wala ang imuhang kunting, ang imuhang mata sa Ark of Covenant. So, ano yung Ark of Covenant? The Ark represented the presence of God. Amen? Seeking the Lord means seeking His presence. Ayaw biyak sa presensya sa Ginoo. Ang instruction niya sa Joshua chapter 3 verse 4, watch. Instructed to watch and follow Him. Kinahanglan imong pukuson, kinahanglan mo focus ka sa saad sa Ginoo. Ayaw focus sa saad sa bisan kinsa. Kaya nag-represent the Ark of Israel na Israelites, wala sila kabalo sa mga Israelites, wala sila kabalo sila buhaton. Okay, makita sa Joshua chapter 3 verse 4, na-instructed, they were instructed. Okay, watch lang yun. Then, follow Him. Kung asa mo ato ang Ark
the covenant, dito ra gyud ka. Kung muatras, kung padayag, ana yun, ayaw jud lingi. Ayaw jud lingi sa wala, ayaw jud lingi sa tuo, ayaw jud lingi sa bisan asa. Kaya pa-out of focus ta kung lingi ta bisan asa. Amen? So, you will know which way to go. Para makabalita kung asa ta paingon. Since you have never been this way before, muna akong gingon kaganina, the ark represented the presence of God. Kung naanan ta sa kamot sa presensya sa Ginoo, ayun nag-ambak. Ano mo ambak? Mataoy. Kaya tungod lagi nga, naikawad o, naikagsulay, ayaw, the more ngunit dito sa kamot sa Ginoo. Kaya para, no, the more namumusik ka sa iyang presensya, muluhod ka, mangayon ka o tabang sa Ginoo, mangayon ka tabang sa Ginoo, kay Ginoo, ato alam, nga pamaagi, dili na makaya ni. Kung ato alam, na musulman na itong problema, dili na tayo, alam ito, turko, kahit turko. Diba, kung ito ba rin yung mga turko, di yan, problema ang magyapon to. Kung makabayan pa kang dili. Dako pa kayo kabutan, dako pa kayo interes. Pero sa Ginoo, walang interes, amen? Makagate mo yung kadapugan, kumutukol ka sa Ginoo. Sa Ginoo lang yun atong mga paglakod. Amen? The Bible, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, ginabalik-balik o tawag as gibalik-balik sa Ginoo sa pagtawag sa kanatong presence, not to seek the Lord and to seek His presence continually. Dili na, dili sa Ginoo, matay, wala, or continually ka mo seek sa presensya sa Ginoo. Amen. Siguro there are times na when we lose heart, masakitan ka, even we lose our faith, nga hindi ka makafocus kay na ay flood, na ibahak sa pagsulay, mawala ang focus sa Ginoo. Yes, nakatesting ta na, di ba? Sa kung saan na akong nanaon, sa kinsa na lang akong mahunanaan, para masulban lang. Pero yun sa Ginoo nila sa BBC ang pulong to seek the Lord and to seek His presence continually. Ay dili ta mo undang isuon sa pagsik sa presensya sa Ginoo. Amen? Na may mga pagsulay, na may mga baha, na may paglinog, na may mga kawadbon. Padayon sa pagpangita sa presensya sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Munang importante kayo to continually focus on God and His truth. Muna yung pinaka-importante na focus na sa Ginoo. And before ko mag-end, there is probably a good chance that at some point this year, you will be facing a very, very difficult circumstances. Natay mga maagian na, grabe, paminaw mo ma, saan naman eh, kaana ka ba? Hindi mo dyan makaya, kaana ka ba? This year. Or you may be up against sensitive to hard to do ka na. Lisod ka sa ulit mo paggawas kailangan ko. Sa ulit mo pagsulbad. Maybe even posible tayo ang tanan. Maragili na dyan di makaya, magana pa. Isi na yung kulangan ni para masulbad ang problema. But in spite of all you may face, the same God na Ginoo ni Joshua, Ginoo nato karon. Amen. Kung yun sa pagtabang si Joshua nga 7 years